Dahil nga nag-ribam ang aking mga anak sa arroz caldo, kaya magluluto tayo. Isang bagay na napakasarap sa piling pag nabibigay natin ang gusto ng ating mga anak. Kahit nga madaling araw pa lang ngayon ay nagluluto na kami at galing pa sa ref ang karne na gagamitin namin para sa arroz caldo na lulutuin. Gagawan natin ang paraan yan para mailuto lang ang gusto ng ating mga anak. At saktong-sakto nga sa klima ang kanilang pinili na uulamin ngayong umaga na to. Dahil nga sa sobrang lamig na nga rito sa Cagayan at kaya nasabi ko na sakto talaga ang kanilang piniling almusal. Simple lang naman ang ating lulutuin ay kailangan lang natin ng karne na manok, sibuyas, luya at saka bawang. At syempre hindi makukumpleto ang ating arroz caldo kung wala ang malagkit na bigas. Kung wala naman po malagkit na bigas ay pwede rin naman gamitin ang normal na bigas. Optional nga lang din po ang paglalagay ng karne at pagigisa nito kung ito talaga ang gusto mong gawin. Dahil nga ito ay may karne na manok kaya ginisa ko na lang din ang bigas na malagkit. Nang matapos ko na nga itong gisahin ay kumuha na ako ng tubig galing sa Pasig River na malinis. At syempre pagkatapos natin lagyan to ng tubig ay kailangan natin siyang halu-haluin para hindi mamuo ang bigas dun sa ilalim. At tatakpan natin ito at hintayin natin kumulo. At habang naghihintay nga tayo ng pagkulo niya ay talaga nag-video muna ako dito sa taas. Dahil nga napansin ko na medyo maganda ang klima ngayong araw na ito at hindi naman ganoon masyadong maulap. At medyo nga malamig ngayon kaya ako'y nagpapainit muna ng tubig, ang gamit ko ay kahoy. At napansin ko na nga na kumukulo na ang aking mga linuluto ay tinignan ko na agad to at aking hinalo-halo. Dahil kung hindi mo haluin to ay mamumuo ang mga kit na bigas sa ilalim at ito ay masusunog. Nang natapos ko na nga halu-haluin ay aking pinahinaan na ang aking apoy para ito ay magiging. Para na din sa dagdag panlasa ay linagyan ko na rin ito ng Knorr cubes. Knorr cubes na chicken flavor syempre. Alangan lalagyan ko to ng beef pork cubes, di ba? Namalagay ko na nga ang chicken cubes ay ito na naman ay aking hinalo-halo kasi mukhang tumitigas na nga yun sa ilalim niya. Indikasyon yun na medyo pwede masunog na ang ating nilulutong arroz caldo. Ayaw naman natin mangyari yun dahil mga anak natin ang kakain nito. At lalagyan ko na rin ng onting asin para sa dagdag panlasa pa rin. At nang napansin ko na nga na maganda ng kanyang kulo at medyo talaga malapot na siya, ay ito na, panigurado na to. Solve na naman ang mga anak ko. At napansin ko na nga na hindi na naman makapaghintay at ang botsyog ko na to. Hindi na bago sa akin ang ginagawa ng aking panganay na lalaking anak na tuwing nga nagluluto ako ay talagang tinitikman niya ito. Kung minsan pa nga ay nagre-representa siya na siya na daw ang magluluto at kasi malaki na rin daw siya. Kahit ganito na nga kalalaki ang aking anak ay natatakot pa rin ako na pagbayaan sila sa kusina na magluluto sila dahil hindi nga natin alam kung kailan dadating ang sakuna. Pero kung minsan kung alam ko talaga na kaya niyan lutuin ang isang bagay katulad ng pagpirito ng mga itlog ay hinahayaan ko na rin silang kumilos para matuto na rin naman sila. Halos pagdating kay kuya ay wala naman talagang hindi masarap. Lahat naman niluluto ng papa niya ay talagang masarap. Ang halata naman sa katawan niya na talagang lumulobo talaga dahil sa aking pagluluto. Kaya na-enjoy ko rin ang pagluluto dahil sa nakikita ko na ganado rin sila pag ako talaga nagluluto kaysa sa mga bumibili kami sa mga karinderya. At nang makuluto na nga ako ay hindi na ito magpapahuli at siya talaga ang mauuna. Pagdating nga sa pagkain ay hindi mo talaga itong mauunahan tong bata na to dahil nga siya ang nag-request nito ay kaya talaga uunahan na niya kumain. Kahit sa mga ganito maliliit na bagay ay talagang nasasayahan kami na mag-asawa dahil nabibigay namin ang kanilang mga gusto. Dahil mas gusto pa namin na makita ang mga anak namin na talagang ganado rin kumain talaga. Kaya nga tayo nagtatrabaho ay para mabusog naman natin sila at hindi sila mapabayaan at hindi sila maging malnourished, diba? At hanggang dito na lang, babu.